Hollywood TV. Gabriel Montenegro, 27, isang mafia leader. Walang awa, malamig, mayabang ang mga salitang magagamit mo para ilarawan siya. Nawala ang kanyang mga magulang sa isang mafia war. Siya ay may twin sister lamang ang natitira sa pamilya. Sofia Alvarez, 25, chef by profession. Masayahin, lovely, maalaga, mabait. Lumaki siya sa orphanage. Walang pamilya, pero matalik na kaibigan na tinuturing niyang pamilya. Nagpapatakbo siya ng isang maliit na kainan na pinangalanang Foodies. Sumisid sa kwento ng dalawang magkaibang individual na ito. Ang isa ay isang mafia at ang isa ay isang chef. Paano magkikita ang dalawang ito? Ano ang mangyayari kapag si Gabriel ay lubhang nangangailangan ng chef? Sa kabilang banda, si Gabriel. Ang taong ito ay magiging kamatayan sa akin. Sinabi ng bastard na ito sa ating kaaway ang plano nating sirain sila. Lalaki natin siya, hindi niya dapat gawin ito ngunit ginawa niya. Now let's see the consequence. And let me tell you, they won't be anything but good. Hinawakan ko siya sa kwelyo niya, tinalo na siya ng mga tauhan ko black and blue. Ngunit hindi ito nagbigay sa akin ng anumang kasiyahan. Sinimulan kong suntukin ang mukha niya hanggang sa napuno ng dugo ang mukha niya. Gabriel, stop, I beg you, sabi ng lalaki. Dapat kanina mo pa napag-isipan. You fucking cheater. Please huwag mo akong patayin. Humihingal siya, nakahalukit ka para magmakaawa. O Antonio, binigyan mo kami ng napakatalino na ideya, sabi ko na may ngiti sa mukha. Yuchidilo, patayin siya, sabi ko sa mga tauhan ko. Hindi mo na kailangang hulaan kung sino ako, mafia. Lumabas ako sa aking tent at tinawag ang aking kanang lalaki at matalik na kaibigan na si Alexander. Hey bro, nagmula sa kabilang dulo ang kanyang palaging excited na boses. Xander, meet me at our usual restaurant, sabi ko. No wait, I know this amazing diner, it is small but cozy, magugustuhan mo ito. Fine, text me the address. Wala ako sa mood makipagtalo sa kanya. Done. Nakita ko yung text ni Xander. Foodies, what a name. Sana ay maghain sila ng masarap na pagkain dahil sobrang gutom na ako. Matalik na magkaibigan kami ni Xander simula noong diaper days namin. Ang aking mga magulang at ang kanyang mga magulang ay hindi magkakaibigan ngunit nang makita ang aming pagkakaibigan ay iniwan nila ang kanilang mga nakaraan at naging magkaibigan. Siya ang kasama ko noong namatay ang mga magulang ko. Sinuportahan niya ako sa bawat desisyon. Lagi siyang nandyan para sa akin. Nakarating na ako sa diner at pumasok. Gaya ng sabi ni Xander, maliit lang pero maaliwalas. Naabutan ko si Xander na nakaupo sa kaliwang sulok ng booth. Umakyat ako doon. We gave each other our usual bro hug at umupo. Bro, anong ginawa mo sa bastard na yun? Siya mismo ang nagbigay sa akin ng ideya na patayin siya. Gabriel, tumawa si Xander. Ano, he deserved to die after what he did, sabi ko sabay gigil ng ngipin. Good evening, what would you like to order? Medyo natatakot na tanong ng dalaga. Siyempre pinag-uusapan ko ang tungkol sa isang taong namamatay. Nung binigay na ni Xander yung order niya, napansin ko yung babae. Simple lang ang ganda niya. Sa pananamit niya ay hindi siya mukhang waitress. Iyon ay hindi nangangahulugan na siya ay napaka-istilong pananamit. Nakasuot siya ng simpleng blue na pantalon at puting spaghetti top. Naka-ponytail ang kanyang golden hair. In her simplicity she looked beautiful. Sir, what would you like to order? Tanong niya. Great Gabriel, just great. Sa sobrang abala mo sa paghanga sa babae, nakalimutan mong makita ang menu. Mabilis kong tiningnan ang menu, kung ano man ang una kong nakita ay sinabi ko. I will have smoked salmon. Anything to drink? No, that's it. Thank you sir, sabi niya at nagmamadaling umalis sa loob ng kusina. Halatang late na kami dito. Walang tao doon maliban sa amin. Sa kabilang banda, si Sofia. What is he? A murderer or what? Oh my God, mag-isa lang ako sa diner. Umuwi na ang dalawa kong waiter. Sofia, no need to worry girl. Mabilis kang magluto para sa kanila, pagsilbihan sila. Kakain sila, magbabayad at aalis. Napakasimple, ha? Pero aaminin ko, sobrang gwapo ng pangalawang lalaki na nag-order ng smoked salmon. I mean pareho silang gwapo pero the second guy hands down the most handsome guy the first have ever seen except for Sean and Zane. Okay ang daldal ko.
They looked filthy rich. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa nila sa aking maliit na kainan. Well, ito ay mabuti para sa akin. May bagong customer ako. Umaasa ako na magkakaroon ako ng sapat na pera sa oras upang mailigtas ang kainan na ito. Ang lugar na ito ay ang tanging bagay na nakuha ko. Hindi ako makaalis sa lugar na ito. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Hindi ngayon, Sofia, ang panahon para maging emosyonal. Kailangan mong magluto para sa dalawang mayaman. Nagsimula ako sa dish ng unang lalaki. Ito ay chicken Alfredo. Sabay sinimulan ko sa salmon. Hindi nagtagal ay handa akong pagsilbihan sila. Nagplating ako at lumabas na dala ang mga dishes sa magkabilang kamay. Inihain ko na sa kanila ang order nila. Sila ay mukhang lubos na nasisiyahan sa plating. Sana magustuhan din nila ang lasa. I hope you enjoy your meal. Nakangiting sabi ko sa kanila kahit na ang mga titig ng salmon guy ay nakakatakot sa akin. Tumakbo ako pabalik sa kusina. Okay, hindi literal. Sa kabilang banda, si Gabriel. Sa sandaling kumain ako ng aking unang kagat ng salmon, napunta ako sa ibang mundo. The food was so fucking delicious. It's been years na nakatikim ako ng napakasarap na pagkain. Okay, now you must be thinking I am a mafia man, tough, cold and all. Paano siya nag-e-enjoy sa ganitong pagkain? Isa akong malaking foodie, okay. Ganap na gusto ko ang pagkain. May chef sa bahay ko. Masarap siyang magluto. Ngunit ang pagkain na natikman ko dito ngayon ay hindi maihahambing. Ganon din ang kalagayan ni Xander. Sa sobrang saya niya sa kanyang pagkain ay hindi man lang niya sinubukang tumingala, bago matapos ang kanyang buong pagkain. Pero ang kaibahan ay may asawa siya sa bahay na magluluto para sa kanya. One thing which was on my mind right now is who the hell is the chef? Excuse me, sabi ko sa babaeng yun. Yes sir, magalang na tanong niya. Who is the chef? I am the chef. Any problem with food? Kinakabahang tanong niya. Are you kidding us? Ito ang pinakamasarap na pagkain na kinain namin. Xander beat me to eat. It's my pleasure. Maraming salamat, sabi niya. I want you to be my personal chef, bulalas ko. Halatang naguguluhan ang dalaga, hindi siya nagsalita ng isang minuto. Can you speak? Inis na tanong ko. I'm sorry sir, but I have this diner to work for. I can't work for you. Alam mo ba kung sino ang tinatanggihan mo? Natatakot ako, hindi ko alam. You, sisigawan ko na sana siya pero pinigilan ako ni Xander. Gabriel, let's go. Nabayaran ko na ang bills. Pero itong babaeng ito. Gab, alis na tayo. Fine, you will accept my offer. Wait and watch, sabi ko sabay turo ng daliri ko sa kanya. Nakarating ako sa bahay ko late na. Namuhay akong mag-isa maliban sa mga kasambahay. Oo, may twin sister ako pero nasa Paris siya. May legal job siya doon. Ayaw niyang maging bahagi ng mafia. And just for her security I have legal businesses too. Nakarating na ako sa kwarto ko, naghubad ako ng damit at pumasok para maligo ng malamig. Yung chef girl pa rin ang nasa isip ko. Sino ang tingin niya sa sarili niya? Ang reyna ng New York o ano? Hindi niya alam kung kanino siya kasama. Pagkatapos kong magsuot ng pijama, tumawag ako sa secretary ko na si Monica. Sinagot niya sa ikalawang ring. Hello sir, sabi niya sa mapang-akit na boses. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko siya matanggal ay dahil magaling siya sa kanyang trabaho. Pero isang pure slot ang dapat kong sabihin. Monica, each and every information about Sofia Alvarez, chef of Foodie's Diner by tomorrow morning on my desk. Okay sir, anything else you want from me? Sinabi niya na nagpapahiwatig ng isang hookup. There is nothing other than this you can give me, Monica. Ibinaba ko na. Bukas ng umaga I will have everything about Sofia Alvarez. Sa kabilang banda, si Sofia. Oh my lord, pabagsak akong humiga sa kama ko. Sobrang nakakapagod na araw. And on the top of it, nabastos na mayabang na customer. Hiniling niya sa akin na maging personal chef niya. For God's sake, hindi siya pwedeng mag-utos ng ganyan. I have a diner to run. Hindi ako magtatrabaho para sa kanya. At kahit na kaya ko, hindi ako magtatrabaho para sa kanya. Napakayabang niya. Ngunit Sofia, siya ay mukhang napakayaman. Paano kung masira niya ang iyong kainan, ang iyong career? Oh God, please save my diner. Bukas ay darating si Mr. Solano sa aking diner. Isa siyang bank official. Hindi ako nagbabayad ng huling 4 na buwan na installment. Natatakot akong kunin niya ang aking diner. Tingnan natin kung ano ang bukas para sa akin at sa aking kainan. At sa pag-iisip na iyon ay naanod ako sa La La Land.
Sa kabilang banda, si Gabriel. Maaga akong nakarating sa kumpanya ko. Masyado akong na-curious na malaman ang lahat tungkol kay Sofia. She just amazes me. Walang babae o sa halip walang sinuman ang tumanggi sa aking mukha para sa anumang bagay. Pero tinanggihan niya ako. Pagpasok ko sa cabin ko, nasa desk ko na ang file. Umupo ako at binuksan ang file. Name, Sofia Alvarez. Age, 25. Occupation, chef. Parents, N.A. Siblings, N.A. Address, Alexa Street, Park Road. Best friend, Dr. Amelia Smith. Lumaki si Sofia sa orphanage. Oh my God! Nagkaroon ng financial crisis si Sofia Alvarez tungkol sa kanyang hotel. Latest information, ngayon ang mga bank officials ay pupunta sa kanyang kainan upang malamang na alisin ang ownership ng kanyang diner. Great! Ngayon may pagkakataon na ako. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. Nagmaneho ako sa abot ng aking makakaya. At sa wakas nakarating na ako sa foodies. Pagpasok ko, kinakausap siya ng mga opisyal ng bangko. Miss Alvarez, we sorry but we need to take this diner's ownership. You have not paid last 4-month installment. There are some rules of the bank. Sabi ng unang opisyal. Hindi kami natatakot. May isang opsyon, Sofia. Ayan pagpasok ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sigaw niya. Thank me later, I'm here to save your diner. Hinawakan ko ang braso niya at dinala siya sa malayo sa mga bank officials. Mabilis niyang inalis ang kamay ko sa kanya. Okay, whatever you are playing, just stop, sabi niya. Look, I have a deal. You work as a personal chef for me. Babayaran ko ang utang mo. Bakit mo ginagawa ito? It is simple, sweetheart. I want you. Ha, bilang isang personal chef. Ano ang kailangan kong gawin bilang iyong personal chef? Kailangan mong ipagluto ang aking breakfast, lunch, dinner, that's it. Maaari akong magluto at magbigay sa iyo mula sa aking kainan. Bakit personal chef? Dahil sabi ko nga, and you need to live with me for that. Are you freaking kidding me? Why the hell will I live with you? Because my current chef lives too, it is part of the job. Oh hell, am I going to live with you? You could be a mafia leader for all I know. Sigaw niya. Sofia, I am the mafia leader. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. What? Sigaw niya ulit. Calm down, Sofia. Now tell me, are you willing to be my chef? Of course not after you tell me na mafia leader ka, sabi niya. Okay, I will tell those officials to seal your diner. Nagsisimula akong gumalaw nang may marinig akong boses. Wait. Yes. You are mafia. Kaya ginagawa mo ang lahat ng ilegal na bagay, you kill people, you kidnap them, you. I guess that is pretty much the definition of mafia, sabi ko. So paano mo matitiyak na hindi mo ako papatayin? I won't ever hurt you, Sofia. Sabi ko ng buong katapatan. Sa kabilang banda, si Sofia. I won't ever hurt you, Sofia. Sabi niya. Gosh, bumilis ang tibok ng puso ko. Though he said in a non-romantic way but still. Ano ang dapat kong gawin? Isa siyang mafia, pero ililigtas niya ang kainan ko. Sofia think, God help me. Okay, I will be your chef. But can we please skip the living part? Matamis kong tanong. No can do, matigas niyang sabi. Bumuntong hininga ako. Okay, fine. That's good, I will tell those bank officials that I will pay off your debt. Tumango ako. Habang paalis na siya, may sumagi sa isip ko. I don't even know his freaking name. How stupid am I? Wait, sigaw ko. What now? Inis na tanong niya. Hindi ko alam ang pangalan mo. At tumawa siya ng malakas. Isipin ang isang malaking matigas na mafia guy na nakangiti. Kakaiba diba? Tapos inayos niya ang sarili niya nang makita niya akong nakatingin sa kanya ng kakaiba. I am Gabriel Montenegro, anything else? What is your age? Tanong ko. 27. Ano pa po, madam? Mukhang boss ko po kayo. Sabi niya. Naiwan akong tumawa, that's okay. Umalis siya para sabihin sa mga opisyal. Hindi nagtagal ay umalis din ang mga opisyal ng bangko. At ngayon kami na lang ni Gabriel. Salamat Mr. Montenegro, napangiti ako. Kahit na siya ay mapanganib at lahat, ngunit tinulungan niya ako ngayon at hindi niya ako pinatay hanggang ngayon. Sofia, some time ago you were yelling and shouting at me, tapos ngayon tinatawag mo akong Mr. Montenegro. Tanong niya. Now you are my boss, so I have to. Gabriel is better. I will meet you tonight. What tonight? I didn't get it. You are moving in with me. Tonight, this early, halos sumigaw ako. Yes, you can go home now. I am sure your assistant chef can handle for a day.
Sa gabi ipapadala ko ang mga tauhan ko sa bahay mo to load and all. Okay I guess. But your men like all with black mask, with rifles. Tanong ko, isa siyang mafia kung tutuusin. Maraming movies ang pinapanood mo. Hindi ko mapigilan. Para malaman mo na ang mga tauhan ko ay mga normal na lalaki na may shirt at pantalon hindi itim at walang baril. I have legal business to Sofia. Oh okay. Tumango ako at umalis na siya. Jesus, ano ba ang pinasok ko? Please help me. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.